Napaka-importante niyan. Again, ang importanteng mindset ng isang aplikante. Ay, kumusta ka na? Ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga dahilan bakit ang mga magagaling o mga deserving na candidates o aplikante lumalagpak o nare-reject sa pag-apply. Bibigay ako sa inyo, more than 10 siguro yung tips na mabibigay ko. Mga points na talagang makatotohanan. At lahat yan, base sa aking experience bilang 18 years sa industry ng recruitment to share with you. Nag-work ako ngayon sa talent acquisition manager sa isang technology company. Pero bago yun, nakapag-work na rin ako as a recruiter, recruitment manager, sa supporting US, Asia, Australia, mga iba-ibang companies at iba-ibang regions. So, yung mga kinukwento ko o yung mga sinishare ko sa inyo, hindi ito tsamba, hindi ito hula-hula o ginugol lang. Talagang galing sa experience. In fact, yung ibang tips na binibigay ko talaga ever since naman ako nagsimula ng channel, ang isinishare ko galing sa experience, sa knowledge, at talagang sa experience ko bilang isang candidate din and eventually naging recruiter na tumutulong sa mga kagaya mo na naghahanap ng trabaho. Unang-unang dahilan naman talaga bakit hindi natatanggap yung isang aplikante is pag hindi ka prepared sa interview. Preparation talaga ang susi dito. Number one, kung hindi mo ni-research yung company. Kasi sa mga tanungan sa interview, bigla na lang magtatanong sa'yo si interviewer, what do you know about our company? Anong alam mo sa kumpanya namin? So, kung hindi ka nag-research, kahit 2 minutes na ginugel mo man lang yung company, wala kang masasagot. So, kahit anong galing ng mga pinagsasabi mo sa una, kung minsan, yan yung nagiging susi, bakit nagbabago ng direksyon o ng desisyon ng mga interviewers. Yung isa pang dahilan, hindi mo na-research yung interviewer mo. Wala kang idea kung anong background ng interviewer. Napakahirap pagka ganon. Kasi kapag ni-research mo yung interviewer, malalaman mo kung ano yung background niya, yung skills niya, gaano katagal niya sa kumpanya, ano yung mga technical skills na background niya o yung management level niya. Bandang huli, maitatanong mo yan sa kalagitnaan ng interview, sa discuss, sa conversation ninyo, magagamit mo yan. So, make sure na i-stock mo yung interviewer. Sa LinkedIn din, hanapin mo siya. Well, minsan naman, kung halimbawa, mga HR, yung mga ibang interviewer, wala naman talaga sa LinkedIn. So, wala kang magagawa doon. Ang the best na magagawa mo ay i-research mo talaga yung company. Kung hindi mo makuha yung tao. Ito pa yung isa, bakit lumalagpak ang isang deserving at napakagaling din na candidate. Hindi na nabibigyan ng tsansa. Kapag ka dumadating ka ng late sa interview, napaka-importante niyan. Kahit online, be it on-site or face-to-face interview, dapat lagi kang, hindi ka on time dapat ahead ka pa dun sa time talaga. I would suggest 10 minutes ang ideal talaga, waiting time or show up time pagka meron kang interview. So kung ang interview mo online, Zoom, or Google Meet, or kung ano pa man yan, video calls, dapat yan within 10 minutes before sa time mo, naka-sign in ka na o naka-login ka na, waiting ka na lang na mag-join sa virtual interview yung mga interviewers mo. Kung face-to-face interview naman, dapat nandun ka na sa waiting room 10 minutes before do sa interview mo. Napaka-importante niyan. Kasi pagka punctual ka, ibig sabihin yun, nire-respeto mo yung time ng mga makakaharap mo. At the same time, hindi ka nagmamadali. Kasi ganito yan, pag na-late ka 10 minutes, 5 minutes late ka sa interview, naunahan ka nung interviewer, kung minsan ganito nangyayari, kahit sobrang galing mo na, ang galing mo technically, pero yung dahil nga late ka, walang sabi-sabi, bigla kang dumating doon, sasabihin mo na traffic ka, or may mga emergencies, pero late ka talagang dumating, yung impression talaga agad sa'yo, hindi ka ganun ka-responsable, ganun ka-mature at ka-professional. So sometimes, kahit ang galing-galing mo nang sumagot,
Dahil yung kinreate mong first impression sa kanila na gano'n, napakahirap bawiin nun. Kung hindi mo naman maiiwasan na malilate ka, tumawag ka or mag-notify ka ahead of time, hindi yung darating ka na late. Pero yun nga, kung hindi ka siguradong makaka-attend ka, ahead of time din dapat ino-notify mo yung mga interviewers mo. So, ganun din sa online. Ito yung common mistake na nangyayari sa mga aplikante. Tsaka pa lang sila nagsiset up ng mic, ng audio, nag-check sila kapag ka-time na ng interview. So, make sure, bago yung 10 minutes na yon, mga 30 minutes or 1 hour before, dapat nakapag-sound check ka na, mic test, video test. Titingnan mo kung gumagana, stable ba yung wifi ninyo. Kailangan pinaghahandaan talaga yung ganyan. Isipin mo, no? Ito na yung chance mo para marinig ka, makita ka ng magiging future employers mo, tapos sasabit ka. So, make sure nakasama yan sa pinaghahandaan mo. Isa pang dahilan, bakit sumasablay ang mga magaling na candidate. Hindi ka nagbibihis ng maayos sa face-to-face interview or kahit sa video interview. Dapat dress for success pagka haharap ka sa interview. Hindi mo naman kailangan na sobrang pagbibihis, nakakurbata, naka-jacket. Di naman. Ang kailangan mo dito, at least kung lalaki, at least naka-long sleeves ka na polo. Importante yan. Iwasan mo kung hanggat maaari, huwag ka mag-jeans para medyo semi-formal yung dating. Kasi makikita nila na talagang pinahalagahan mo yung presence nila at very professional ka na makaharap sila. Halimbawa, nag-a-apply ka for a technical role or something, tapos naka-jeans ka, iba baka hindi ka seryosohin. Well, may mga exceptions palagi, no? Halimbawa, yung mga nakikita natin sa TV, mga yung mga genius na gumagawa ng mga codes, na siguro gumagawa sila ng missile or kung ano man, ng mga scientist. Karamihan sa mga yan, hindi conscious sa pagbibihis. Kung ang ina-apply mo naman hindi ganun, I strongly suggest na dress up for success. Long sleeves, isang beses mo lang naman gagawin yan sa interview, paghandaan mo sila. Kasi malay mo, pagdating mo na sa office, yung pala, casual na lang yung bihis ninyo, naka-jeans, naka-jacket kayo. Kung wala kang long sleeves, kung meron kang blazer, tapos naka-t-shirt ka na plain, gamitin mo yung jacket mo. Sa online naman, kahit nga naka-shorts ka, di ba? Pero yung pangtaas mo, maayos dapat, presentable. So, nagkikreate ka kasi ng positive impression at yung sense of professionalism na nakikita sa'yo. Yung isa pang reason, bakit sumasablay ang magaling na candidate, sa interview, wala kang baon na questions para sa interviewers. O kaya naman, wala ka ring baon na sagot para sa mga common interview questions. So, dapat sa interview, palagi kang may baong sagot. Kaya nga, preparation talaga ang susi. So, yung mga common questions, yung typical na tell me about yourself, what are your strengths, your weaknesses, why should we hire you, where do you see yourself in the next 5 years, kung minsan lumalabas talaga yan, or madalas, So, dapat mayroon ka ng ready answer sa mga ganyan. So, magagawa mo lang yan pag talagang pinaghandaan mo, pinagpraktisan mo. Nasa YouTube natin yan, nasa playlist. Makikita mo lahat yung mga ganyang tanong. Meron tayong more than 50, 60 na yata yung video na yon. Kung ayaw mo naman manood ng video, tamad ka sa mga ganyan, i-check mo yung 3 kong libro. Meron tayong Agimat ng Aplikante, meron tayong Agimat ng Fresh Grads para sa Fresh Grads, at meron din tayong Technical Interviews. 100 questions, 400 answers. Lahat ng yan, e-books, nasa Google Play Store, books, search nyo lang yung title. Ready to download. In fact, yung 20% ng book na yun, libre, pwede mong i-browse. Marami ka nang mapupulot na tips doon. Libre yun na i-screenshot mo, picture mo, magagamit mo. Kung gusto mo mag-purchase, thank you. Kasi sinabi natin na dapat may baon kang
question. Ito yun, kagaya ng sinabi ko kanina, dapat ini-stock mo yung interviewer at saka yung kumpanya, no? Kasi magagamit mo yan sa tanong. Bibigyan kita ng 2 tanong na pwede mong gamitin sa kanila. Lagi ko yung nababanggit sa mga aplikante na pinaprepare ko sa interview, which is kahit na nasa India sila, nasa Australia sila, sa US, lagi kong ginagamit yan kapag pinaprepare ko yung mga candidates ko for client interviews or company interviews. So yung 2 na lagi kong sinasuggest at isasuggest ko pa rin sa'yo. Sa una, pwede mong tanungin, if you're going to hire me, what do you expect me to achieve in the first 3, 6, or even 12 months? Mga ganong tanong, sir, kung i-hire niyo po ako, ano bang expectation niyo sa akin na may contribute ko sa first 3 months, 6 months, o pang 1 year? So, yung ganyang tanong kasi, napakaganda. Kasi, ang sasagot niyan, yung interviewer, i-visualize ka na niya na hire ka na nila. Kaya, nai-imagine na niya, ito yung mga daily activities mo, ito yung weekly, monthly, or quarterly targets mo, or annual target na ini-expect nila sa'yo bilang isang successful candidate. Kaya, huwag mong kakalimutan, gamitin mo yung tanong na yan. Yung isa pa, na tanong, yung sabi ko nga kanina, i-stock mo yung interviewer sa LinkedIn. Ilang taon na siya sa kumpanya. Baka nakita mo doon, may progression siya. Dati siyang admin, naging manager, naging director, naging, alam niyo yun, naging CIO. Nangyayari yun. Marami akong mga nakakausap na ganyan kahit nung nag-a-apply din ako. So magagamit mo yun dahil may alam ka sa history niya, sa employment. So pwede mong itanong, Jerry, I checked yung LinkedIn. I noticed that you've been with the company for XX years, kunyari 15 years. What do you love most about working here? Yun ang best question. Huwag ka na magtanong, ano yung kultura, ano yung mission and vision niyo? Yung mga ganun, pag ginugol mo yun, lalabas yung mga ganun. Very common, hindi natin kailangan yan. So yung itinuturo ko sa inyong 2, napaka-effective niyan. Kahit anong nationality, kahit anong position, factory worker ka, engineer ka, mag-abroad ka, lagi mong itanong yan, what do you love most about working here? So sasagot yan, ay napakaganda ng tanong mo kasi ang nagustuhan ko dito sa company, yung culture dito, lahat kami dito nagtutulungan, no one gets left behind. Pagka hindi mo na-meet yung target mo, yung manager natin, he will make sure that there will be open conversation. Kung sining may mga pwedeng tumulong sa'yo, kukunin niya yan, magtutulungan kayo. Kaya nga yung mga employees dito, umabot na ng 20 years, 15 years, may mga loyalty awards pa. So pag ganun, magkakaroon ka na ng idea. At the same time, matutuwa sa'yo yung interviewer. Bakit? Kasi binigyan mo siya ng chance na makapagsalita at makapag-share ng personal na experience niya, ng pananaw niya tungkol sa kumpanya. Napaka-powerful ng 2 question na yan. Lagi mo yan kasama kahit anong i-applyan mo. Make sure na gagamitin na yan. Kagaya rin ng sabi ko, dapat marami kang baon. So, dapat may baon ka rin na success stories. Yung success stories mo, ibig sabihin, ano yung mga na-contribute mo sa kumpanya na nakatulong ka talaga? Kung fresh graduates ka naman, ano yung naitulong mo sa mga major school projects, group projects ninyo, o kaya nung internship mo, ano na i-contribute mo, na na-appreciate naman ng management o ng manager mo. Pero mga 2 istorya sa interview, kailangan mo yan. Bukod sa success stories, kailangan meron ka rin at least 1 na failure story na tinatawag. Kasi minsan, pwede kang tanongin, no? When was the last time you failed? What did you do? Yeah, what could have been done better? Ganyan yung mga tanungan. By the way, ganito, no? Pinag-uusapan natin ngayon, behavioral, situational questions. May mga nagko-comment din sa akin dati, no? Sa kumpanya namin, walang ganyan. Technical agad. Sa Pilipinas lang naman maaarte. May mga ganyan, ano? Ang sagot ko dyan, maaring tama siya sa sitwasyon niya, pero maaring hindi rin. Kasi, depende yan sa company. O, i-share ko sa inyo, 2 years ako nag-work sa Amazon Web Services Company.
kung I'm sure at kilala nyo naman siguro sa technology company, baka number one na yata sila, no? Pinakamayaman, pinakamalaki. Okay? Ang nag-a-apply dyan every is more than a million. Okay? So, sa final interview ng mga candidates, kasama yan sa, meron kaming parang 4 rounds na final interview. Yung mga hiring team yan, merong 4 na interview. Minsan 2 sa isang session or isa lang, one-on-one. Ang tanong sa final interview, meron ng mga template about situational behavioral. Paano mo ginawa, paano ka nag-contribute sa mga projects mo sa company ninyo. Sometimes, when was the last time you went above your normal duty as an engineer para masatisfy mo yung stakeholder or yung customer mo? When was the last time you failed? What did you do? What did you do better, or what could have been done better? Ganyan yung mga tanong na lumalabas. Kaya, kung tutuusin, tama yung ibang comment, wala yan, hindi kailangan sa company. Maring tama sila, pero walang mawawala sa'yo kung prepared ka sa ganito. Naging kliyente ko rin noon, PayPal, Microsoft, nung nasa Singapore pa ako. Ganyan din yung mga tanungan. Kasi after ng mga interview, sa client namin, tinatanong ko yung mga candidates ko, ano yung mga klase ng tinatanong sa inyo. So, sinishare sa akin, mga ganyan, mga situation situational questions, behavioral questions na, anong plano mo in the next 5 years? Minsan, nire-rephrase lang nila, hindi yung standard question. What are your strengths? What are your weaknesses? Hindi ganun eh. Minsan, tatanungin nila, kung tatanungin ko yung interviewer mo, yung manager mo, what will they tell me about you? Yung mga ganyang tanong. So, kaya very important preparation ang pag-a-apply. Lamang ka palagi, paghanda ka, kasi hindi pwedeng tsaka ka lang sasagot kapag ka nandoon ka na. So, yun yung mga reason, madalas. Lagi kong narinig, cum laude, pero hindi nakakalusot. Hindi ko pinipindasan or minamali. Pero kasi marami akong naging natulungan cum laude sa mga sikat na engineering college. Pero nung na-coach ko yan, nalaman ko, naka 5 siyang final interview. Ang gagandang company, telecoms, financial, engineering, hindi lumulusot. So yung pala, nakita ko yung style ng pagsagot niya sa interview, which is tinulungan ko ma-improve at natanggap siya doon sa isang company na napasukan ko last time dahil tinrepare ko nga sa interview. So very important na may alam ka, lamang palagi ang may alam, di ba? Alam naman natin yun. Lamang ang may alam sa mga ganitong bagay. Kasi ito yung mapait na katotohanan, lalo hindi lang sa Pilipinas actually, hanggang ngayon kasi ako, nagre-recruit ako for Mexico, for US, at by siguro next month mga Asia naman, ibang part ng Asia. So pag nag-apply ka, makikita niya ba sa LinkedIn may nakita kang job opening. Siguro within a week makikita mo more than 100 or 200 na yung nag-apply. So hindi lang ikaw ang aplikante para dito. So kung hindi ka competitive dun pa lang sa resume mo, hindi ka magkakaroon ng chance para ma-interview. At kapag nagkaroon ka na ng chance sa interview, kung hindi mo talaga siya paghahandaan, sayang kasi maraming naka-line up at hindi lang ikaw ang option ng isang company. And the same way, dahil maraming option yung company, dapat ikaw din maraming option. Anong ibig sabihin? Huwag kang titigil mag-apply. Kung tinawag ka sa interview sa isang company, hindi ibig sabihin na matatanggap ka na. So, never stop sending your resume sa mga companies na nakikita mo. Araw-araw dapat full-time mindset paghahanap ng trabaho. Keep on following up with them, connect with the recruiters, with the employers, follow the company. Napa-follow yan, parang Facebook din Sa LinkedIn ka tumambay. Follow mo yung company kasi makikita mo yung mga updates, pati yung mga job postings nila. So, tignan mo, nakakatawa yung topic natin kasi ito, spontaneous din
Wala naman akong script para dito, no? Ang pinag-uusapan natin, ano yung mga bagay ba't hindi ka natatanggap. Pero at the same time, kumakambyo tayo, no? Binabawi natin. Binibigyan kita ng mga inputs, positive inputs, mga tips, paano mo malalagpasan yun at may improve mo kung anumang sitwasyon nasaan ka man sa pag-a-apply mo. So, yung iba naman, feedback sa akin ng mga employers, mga hiring managers, interviewers, bakit hindi natatanggap yung mga candidate. Sabi minsan, Jerry, parang robot yung kausap namin. Yung mga candidates parang robot daw. Alam mo yung, paano yung robot? Walang feelings eh. I'm Jerry, I graduated computer science, parang kinakabisado, parang binabasa lang. So, lagyan mo ng puso pagka nakikipag-usap ka. Hindi kailangan na yung tono ng pagsasalita mo sobrang lalim mag-English. Hindi kailangan yun. Ang kailangan, simple lang, pero understood, naintindihan ka ng kausap mo. Hindi mo kailangan magpakalalim sa English. Kwento ko sa inyo, naging recruitment manager ako sa US. Ngayon, nasa US recruiting pa rin tayo. Hindi ako US accent pag nagsasalita. Minsan nga, pag Mexican yung kausap ko, para akong si Gerardo Soro, mga Meksikano ang dating. Hindi kailangan na super fluent or galing mo talaga mag-English, yung parang nasa mga virtual assistant. Well, syempre advantage yun kung magaling ka makipag-communicate. Pero hindi ako perfect sa ganyan. Pero at the same time, ang pinaka-importante, kagaya ng sinasabi ko, kailangan yung communication skills mo, naiintindihan ka, direct to the point ka makipag-usap, at ma-absorb nila or maintindihan talaga kung ano yung message mo para sa kabila. Okay? So, since pinag-uusapan na rin natin yung ganyan, communication, conversation, dapat ganito. Kaya yung ibang candidate din, hindi natatanggap. Kasi, lagi nilang ini-interrupt yung mga nagsasalita na interviewer. Hindi pa tapos eh. Alam mo, sumisegue pa yung interviewer, ini-istorbo. Nasisira ang momentum tsaka yung gana. So, kailangan, kung magaling kang speaker or magaling kang mag-communicate, para masabi mong magaling kang mag-communicate, dapat maging magaling ka rin na listener. Tandaan mo, kaya nga conversation yan, interview, ang interview kasi dapat, conversation ang gagawin natin. Ibig sabihin nun, hayaan mo rin magsalita yung interviewer. So, listen well pagka nagsasalita sila. Tandaan mo ulit, ito lagi kong sinasabi to, halos lahat ng video, binabanggit ko eh. Yung listen tsaka silent, magkakapareho yan ng letters, no? For a reason. Diba? Kailangan, kung maikinig ka, syempre be silent. Yun yung para maintindihan ka rin, listen well. Very important na maging magaling kang listener. Let them talk. Kung parang sa totoong buhay din yan, may na-attendan din akong ganyan, mga seminar noon, more than 10 years, 15 years. Yung feedback doon sa tao na, ang galing niyang kausap, napakagaling niyang communicator, pero pagka tinignan mo yung detalye ng usapan nila, siguro 20% lang bumuka na ang bibig nung sinasabihan niya. He listens more or she listens more doon sa nagsasalita. So, 80% of the time, pinababayaan niyang magsalita yung kausap niya. Ang paalala naman, hindi naman pwedeng masyado kang tahimik. Make sure na yung mga tinatanong sa'yo ay na-address mo talaga. Ito pa yung pala, importante, no? Tatanungin ka, meron ka bang question sa amin? Kung mo sasabihin na, I don't have any question, thank you. Meron akong kakilalang ganyan. Hindi lang isa, napakarami na. Ba't hindi natatanggap? So, nagtatanong sa akin, no? Kasi, may mga experience na din sila sa work. Tagal na, 5 years, 10 years. So, tinatanong ko yan. Anong tinatanong niya pagka, usually, hindi na sila nagtatanong. Kasi nasagot na raw lahat. So, mali yun. Again, sinabi ko na kanina, ano yung 2 best questions na pwede mong magamit. Make sure na gagamitin mo yan. Pinagbabawal na technique na yan. Ito pa isa,
bago matapos ang panayam or yung interview mo, make sure na uulitin mo, sasabihin mo ulit do sa interviewer na gusto mo talaga yung trabaho na yon, gusto mo yung position na yon. I don't know how you want to say it. Pwede mong sabihin na dream job mo yan, dream team, dream company, yung mga ganyang klase. Pero make sure na ang tono ng pagsasalita mo ay hindi ka desperado. Again, ang importanteng mindset ng isang aplikante, professional mindset, brave mindset, hindi ganun. Contributor mindset. I-hire ka ng company kasi meron kang mabibigay na contribution para sa success ng team nila or ng company. So, laging ganun ang mindset mo all throughout the interview. Hindi ka nag-a-apply kasi gusto mong matutunan yung mga skills na ganito, gusto kong matutunan to, malapit ang bahay namin sa company ninyo. Hindi ubra yung mga ganyan. Kasi pakabig ka eh. Kailangan, ikaw yung magbibigay ng contributions or ng share para sa success ng team. O, tanong naman ng kung fresh grad ka o gagraduate ka pa lang, sabihin, or wala kang experience. Wala naman akong experience, anong ako contribute ko? Pag-iisipin mo yan, palagi kang merong mako-contribute sa kung ano man yung ina-apply mo na na-shortlist ka nila. Kaya ka nga pinatawag sa interview, nakita nila yung potential na meron kang maiko-contribute para sa kailangan ng team na yan. Kang magda-doubt na wala kang mako-contribute. Kasi pag ganun yung dating mo, makikita yan sa hilat siya ng mukha mo. Makikita yan na parang hindi ka fully confident na kailangan ka ng kumpanya na yon. Na kailangan nila yung value mo o yung services mo para maging successful sila. So, walang ganun yung, sige na sir, tanggapin nyo na ako kasi tagal ko na naghahanap. Ang hirap-hirap magtrabaho, ang hirap-hirap mag-apply, mga ganyan. Hindi ka matatanggap pagka gano'n. Make sure, contributor mindset. Ito pa, yung pang-ending. Pagkatapos ng interview, mga 6 na oras, bago matapos ang araw, bago tumilaw ang mga manok, send them a thank you note. O kaya SMS, kung tinitext ka lang nila, minsan ganun yung mga HR informal, like text mo din. Or kung alam mo yung email address ng interviewer, mag-send ka ng short thank you note. Ang naman ng thank you note, sabihin mo lang, dear sir ganito or ma'am ganito. Kasi Pinoy, no? Minsan yung Pinoy mentality natin, maraming sir and ma'am. Just a quick note to thank you for your time today. I really appreciate it. Looking forward to it. Tapos, respectfully or sincerely. Period. Huwag mo nang babanggitin yung tungkol sa interview, tungkol sa technical, o yung mga nakalimutan mong sabihin during the interviews. Sabi nung iba, para lalong lumakas yung backup, chances mo, yung chances mo na matanggap. Kasi yung nakalimutan mo, sinabi mo pa. Hindi ganun lagi ang dating. Kasi minsan, ang mas madalas na iniisip ng interviewer, hindi ka prepared. Kasi hindi ka organized kasi na-miss out mo yung mga ibang opportunities to sell yourself, to present yourself during the time na yun na yung allocated para ipresenta mo, ibenta mo yung sarili mo. So, huwag ka nang magkukwento. Maliban na lang, mag-reply sila at sabihin sa'yo, Jerry, pwede pang sabihin mo, ano pa ba yung mga alam mo na hindi natin napag-usapan? Doon mo sagutin at ibenta mo ulit yung sarili mo. Pero kung walang ganon, by default, simple thank you. Okay? Tapos lagyan mo ng pangalan mo. Respectfully, Jerry Herrera. Kung ano man pangalan mo, no? Bakit? Kung hindi ka matanggap dito sa ina-applyan mo, kailangan na naman nila ng additional headcount in the next 1 month, 2 months, maaalala ka ng interviewer. Maaalala ka. Kasi, bihira ang nagti-thank you after the interview. So, meron kang, dapat within the day, nakapag-send ka within 12 hours, 24 hours maximum. Huwag mo nang paabutin yung 2 days, makakalimutan ka na nun. So, yun yun. Ngayon, ma-reject ka or hindi, ginawa mo yung part mo. So, kung hindi ka matatanggap,
charge it to experience. Evaluate mo yung sarili mo. Bakit? Ano yung nangyari? Bakit hindi ako natanggap? Feeling ko, deserve naman ako nito. Nung trabaho nito, ng trabaho na to. Deserve ko to. At ako yung yung skill set na nasa job description nila, pasok na swak sa banga. Para sa akin talaga to. Ako ang hinahanap nila. Minsan ganun, ano? Ang mindset, ganun ang maiisip mo Bakit pag hindi ka natatanggap? So, pag-aralan mo, kapag na-reject ka, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka magaling, mga ganong klase, no? Kung minsan, nagkataon lang talaga na may mga ka-tiebreaker ka, baka merong internal hiring, ibig sabihin, meron silang nag-apply from other department na gustong lumipat sa kanila. Maraming reason kasi, bakit hindi mo nakuha yung trabaho. Kaya huwag mong sisihin yung sarili, huwag mong iuntog ulo mo sa pader, ano? Yun nga, una, maaring may internal hiring, so maaring na-pause muna, na-hold muna yung opening nila. Next 2 months na ulit sila. So, i-reject na kayo lahat nun, tsaka na sila ulit maghahanap. Usually, gano'n nangyayari. So, maaari ding, may nakuha na talaga na mas magaling sa'yo kasi nanood siya ng Get Good Jerry videos. Nagamit niya yung mga binagbabawal na techniques ko na unahan ka. So, huwag ka magpapahuli. Di ba? Yung mga aplikante na yan, kagaya ng sabi ko palagi, they will be on their game. No? Magpapahuli ka ba? Dapat hindi. Yung pag-apply, again, ano yan strategy ang datingan, pinag-aaralan, pinagpaplanuhan. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo to. Let me know kung nakatulong. Mag-comment ka dito. Ano pa yung mga gusto mong malaman na susunod na topic natin? Kasi, sabi ko nga, no, dami ka na nagawang video So, ang bala ko sana, madalas na ako magbibigay ng mga ganitong long video tips. Kasi napakaraming nagko-comment. Okay? Napakaraming nagko-comment, nagme-message sa akin na gumawa ulit ako ng video para magbigay ng tips. So, para ganahan lalo ako, I would appreciate. Mag-comment ka dyan. Natuwa ka ba? Or ano? Nakatulong ba sa ito? Tingin mo makakatulong to? Ano pa yung mga kailangan mo para mas matulungan kita? Just let me know. O, paano yan? Tapos na tayo. Sa susunod na ulit. See you next time.